So, good evening everyone. My name is Diane Carla Igmaya, and today I'm gonna do a book review about the story of The Old Man and the Sea. So, here is the contempt book report of The Old Man and the Sea. So, the book written by Ernest Hemingway. So, the book is written between December 1950 to February to 1951 and published in 1952 during his lifetime, and it is his last major fictional work. It tells the story of Santiago, an aging fisherman, and his long struggle to catch a fish, or a giant marlin. So, next is the introduction of the author. So, the author of this book is, this novel is written by the American writer and journalist Ernest Miller Hemingway, his full name. He is best known for an economical and understated style that significantly influenced later in 20th century writers and often romanticized for his venturous lifestyle and outspoken and blunt public image. And the most famous book he writes is The Old Man and the Sea. It is a narrative of an elderly Cuban fisherman down his lap and his ultimate experience while catching a giant marlin. So here's the summary. And the summary of the story is, the book is a novel story of an old man who is poor and determined to catch a big fish. So, nayo sa kagulang nga, pobre na siya o pilan 84 days na siyang wala siya kadako of food. Isda mo determinado siya nga makuha na food. Ano tong bata kung asa siya maadto, tong bata nga si Manolin, tong bata nga si Kuyo kada panguha niya og isda. Pero nahunong tong atong niya nga inahan nga nahunong siya og pakuig sa gulang kay tong anang ulay mabuhat na batas pagkuig gulang kay pobre. So, niadto ang gulang niya siya o sa manay pakuig ng bata og nagdala siya nga dala lang para pagkuha og isda. Dito naabot siya dito sa deep blue sea, sa deep water nga pangalan og santo ni Gulf Stream. Maglalong na ni kaayo dayon. Okay, dito gahulat siya ngay makakaon sa iyahang man gitaga niya. Pero una gamay pa tong isda ya. Murag iya tong gamiton para pagkuan bait sa iyahang pagkuha sa takong isda. So pagkatid ato tingnan siya nabalik na kusog na kay gabira sa iyahang fish hook. So pagkuhan niya, hindi bira tayo, pero kahit kayo, ako siya kabulong sa ito isda. So pagkita niya dito, ganyan ang gatos lang. Dito na nakita niya, giant marlin ihang na kuha. Pero, nila pa niya nakuha dahil kay dako mang kaayo. Hindi sud man siya bira, kaya siya naman puro sa nigulang na siya. So, naabot siya og tulo ka adlaw sa niya nakuha. Kay samad na gani iyang kamot gani sa pagkuha niya. Hangtod nga nakuha na dyan na kanabira na dyan niya. Kaya pagabutang ato, yan ang ibutang sa kili sa iyang bangko. Kaya mas dako pa man siyang baruto ang isda kay giant dako kayo. Hangtod nga atong humana misil na siya balik padulong sa iyang magpauli. Hindi pa siya kay iyang masulti ni atong ibata nga nakakuha siya dako. Kay ang iyang kahago na ako na nabalasan na og pero kaman ato sa tunga ay pagbiyahe padulong ko pa uli na ay mga ihong kapatulong na ato isda o kaon to mo yung gisulayan taon tag hunong sa gulang pero wala siya nahimo kay kusugan man kayo daghan makaiyong iho dayon siya rapod sa tunya nakuha na to na may labong kagihang kuan na guba mo kinibalog mo itong kamay na natabangan mo siya sa mga tao niya dito tapos na daot na iyahang baruto bagalong na shore dalampasigan
Dito nakita na nagbukog na lamang sa Giant Merlin ang nabilig ng mga tao. Dito mo na tayo last nga, ang gulang nag-uul siya, naghiga na siya dito sa So, yung bad review is, the book is very detailed. It doesn't have a happy ending. Like all the struggles of the old man to catch the Giant Merlin was just a waste. Kay bali niyang kinuha sa bali niyang binira sa isang abot isang pero kaadlaw para birara jud niya kay para makuha niya to. Pero gituon ra sa oras ang Giant Merlin sa mga iho nga wala gani nagtago. Wala gani sharks didn't even work hard to catch it when the Giant Merlin is alive. Wala gani nila makagaling wala ta silang makuha sa gulang sa nila i-attack ang Giant Merlin. Nila wala na nabuhat ang gulang. Hindi niya nahuli. Dahil mga kayo wala kayo siya. Yung conclusion is the book is a good story. It encourages other people that they still give up on the things that they want to achieve, even if it's hard. It's shown in the story that not everything that is difficult cannot be done by the old people or the one that is struggling. And financial support, because if you are so determined to reach your dream in life, first you must face problems and struggles before you can get it, like the old man, Santiago. But sadly, his work hard was not paid because of the shark. And that's all. Thank you for listening to my book review about The Old Man and the Sea.